Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga't tanghali't gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Purihin ang Diyos na buhay at siyang makapangyarihan sa lahat. Hello world! Luzon, Visayas, and Mindanao, Western Visayas, Negros Island, Bayan ng Hinigaran. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Humihingi ako ng paumanhin dahil grabe talaga. Hindi talaga kaya, no? Ang signal. But salamat sa Panginoon na naway ay kahit kaunting oras ay maipahayag natin ang salita ng Diyos. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na laging nagsasabing napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay, na tayo ay binigyan ng pribilehiyo na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Welcome po sa inyong lahat dito po sa programang Mahal Ka ng Diyos sa Gift Mission Program. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa kay Patrick Hamilton, 1527, and Henry Porres, 1529. Makita natin na ang dalawang ito ay tunay nga na napabilang sila sa martyr sa panahon ng Reformes, no? At makita natin that no one was more surprised by the court sentence or treated with great cruelty than the early Scottish martyr Patrick Hamilton. He was royalty after all, related to the Stuart King James the Fifth. Through that relation, he was educated in Paris and knew
Erasmus, one of Europe's premier scholars. Ito po si Patrick Hamilton had been appointed abbot of Bern, no? Isa siyang pinuno ng mga makikita nating mga monk, no? Mga ng kaparian of Bern. The same year, Martin Luther posted his 95 theses on the church door at Wittenberg. Hamilton had met the German reformer and also knew Philip Melanchthon, whose written works powered the Lutherans' Reformation. At the time, Patrick was a gifted musician. Itong si Patrick Hamilton, no? He was a gifted musician, composing and directing in his home cathedral. This promising young man, brilliant and connected, faltered at only one life skills. So, it seems a sense for danger. So, makita natin na more yung kanyang puso ay ang pagkanta. In the summer of 1523, Hamilton returned from Europe to join the faculty at St. Andrews University, recently challenged on the continent to consider the meaning of Christian faith. So, he took every opportunity to teach and debate his recovery of biblical truth, God's mercy in Christ apart from indulgences, and other contrived interventions. No? Makita natin na dito niya ilabas yung kung ano yung tunay na kanyang kaalaman at ang kanyang paniniwala, no? Noong sa panahong iyon ay isa siya doon na nakakuha ng opportunity na makapag-teach and debate, no? Sa St. Andrew University. Ngayon, dito niya na-express yung totoo kung ano ang kanyang pagkaunawa sa spiritual na tunay na pananampalataya na alam niya na mula sa Biblia, hindi mula sa doktrina ng Catholic religion or Roman Catholic Church. But the Archbishop James Beaton was scrutinizing. So, pagsisiyasat ni Bishop James Beaton, nakita niya the young scholar from afar, utterly lubos devoted to the papacy. The Archbishop would make sure this vile. Sabi nga, nakita niya yung para sa kanya ay yamang siya'y super devoted sa papacy, si James Beaton. So, nasumpungan niya, nakasuklam-suklam ang teachings of faith and grace, no? At St. Andrew will not ruin the church. So, nakita niya yung pananampalataya ni Hamilton na taliwas sa paniniwala ng Catholic Church. So, dispatching Hamilton, so kaagad ang ginawa niya, dispatching Hamilton was a quick decision and a subhumanly slow process. In late autumn 1527, just after Hamilton's wedding, he was invited to participate in a conference of learned church leaders who were gathering. So it appeared to debate
the new doctrines. So talagang gusto nilang mapatunayan kung ano talaga ang paniniwala ni Patrick Hamilton. Kaya pagkatapos na kinasal siya, ay in-invite nila na makipag-debate para maklarify nila na taliwas nga ang kanyang doktrina, paniniwala doon sa katuruan ng Romano Katoliko. So Hamilton responded without delay, anticipating a lively colloquy, yung pakikipag-usap. So instead, Archbishop Beaton conducted a short theological examinations and ordered Hamilton's arrest. So doon nila napatunayan na taliwas ang kanyang pananampalataya doon sa paniniwala ng Romano Katoliko. So the next morning, the young scholar was questioned by Bishop on 13 charges of heresy. 13 charges of heresy, agad found guilty siya, no? And condemned to die that afternoon. Ganun kabilis ang hatol sa kanya ng pamunuan ng papacy ng Roman Catholic. So the sentence was to quickly carried out, lest his friends exploit the heretics' royal connections, and Hamilton be pardoned or acquitted. So he had, of course, agreed to every charge. He very much believed that he thought he could not deny what he and all those around him plainly knew. So makita natin na talagang may grace pa ang Panginoon. And medyo na ipaglaban pa niya ang kanyang sarili, doubtless stand by the quick turns of event, Hamilton nevertheless walked to the place of burning in a spirit of prayer. So, matindi yung kanyang paglakad sa harapan ng Diyos upang mag-take over sa kanyang Holy Spirit sa kanyang panalangin. Once fixed to stick, a bag of gunpowder was tied under its armpit and file. So makita natin yung tambak ng sabi nga, file of steel green, yung pragats, twigs bound together as fuel. At makita natin kindling around him. So the gunpowder burst into flames but did not explode. Sa biyaya ng Panginoon, pinaikutan talaga siya ng mga twigs at gunpowder nilagay na kung saan ay itinali, yung bag sa kanyang arms or armpit para sabi nga ay ito ay sumabog. But the gunpowder ay hindi siya nag-flame, hindi siya nag-explode. So the fragats burns but with insufficient heat to kill. At yung mga twig na sinama-sama upang siya ay silaban ay hindi din ganun kalakas upang siya'y patayin or sunugin habang siya ay nasa stick. So makita natin yung pag-intervenes ng Santong Espiritu ng ating biyaya ng Panginoong Jesus na hindi siya basta-basta masunog or mamatay sa hatol sa kanya. So, their Hamilton hung, flames and smoldering. So, habang siya'y nakahang, ay matindi lang yung umuusok, but he's plastered, no?
burned body rating. Namimilipit siya habang unti-unti siyang sinusunog. So, while more wood was gathered, he begged, nagmakaawa for an end to the misery ng kanyang paghihirap. A full 6 hours, he suffered in front of the crowd at St. Salvador College. He heard him cry amid sa gitna ng agony. Ang kanyang cry sa ating Panginoon, Jesus, receive my spirit. How long will darkness overwhelm this land? Sabi nga, hindi, kumbaga sa makita natin na yung kanyang agony, yung kanyang paghihirap, habang siya'y unti-unting tinutupok ng apoy, bagaman siya'y nag-aaguni, makita natin na tunay nga na ang kanyang dalangin ay ipinaubaya niya pa rin ang kanyang espiritu sa ating Panginoon. At the same time, ay ipinapanalangin niya pa rin yung kabuuan ng kalupaan kung paano makalaya sa kadiliman, no, ng kasinungalingan na hatid ng Roman Catholic religion na ito. So, dito nating makikita na 2 years later, in 1529, a Benedictine monk, Henry Porres, began to illustrate his sermons with the story of teacher Patrick Hamilton. So, ginawa siyang good example or encouragement sa pagtuturo, no, ni Henry Porres. At makita natin na itong si Archbishop Beaton na siyang naka-prove sa kay Patrick Hamilton na ang kanyang katuruan ay iba sa Catholic. So narinig niya na naman si Henry Porres na mas lalong ini-example niya itong si Hamilton, no? So nang narinig ni Archbishop Beaton was no more inclined to Porres' perverse teaching than to Hamilton's. Yet, Beaton had an increasingly uneasy pares to condemn, makipagtalo. Wala na siyang, hindi na siya nakipagtalo kay Henry Porres, no? So, with faithful had seen uncommon courage only too recently, and Beaton feared their reaction should he moves too openly against another. So, gumawa na naman siya ng action kung paano naman ma-arrest din si Porres, si Henry Porres. So, instead of confrontation, ang ginawa ni Beaton sent a prior to her Porres' confession. So, tinawag niya ang ibang mga kaparian at sabi niya, pakinggan mo kung ano naman yung itinuturo din ni Henry Porres. Sounds familiar to Hamilton, no? So, always a confidential matter between sinners, priest, and God. Yan naman ang talagang katuruan na kino-confess ni Porres. So, but in this case, the confessional was really a pretext for intelligence gathering, which Beaton quickly used to condemn his mark. So, instead of the stake, no, however, Beaton ordered Porres murdered. Napipikon siya kay Porres in a cellar. So, ang ginawa niya ay pinakulong niya sa selda, away from the people, a private affair. So, yung para sa kapakanan ng iglesia, para kumbaga sa hindi malaman ng iglesia na pinaaresto na naman niya si Porres. So, makita natin na pinakulong niya muna si Porres. So, the Scottish Reformation grew. Hamilton and Porres were honored as early heroes. And the man
the man most widely known for changing the souls of Scotland. Si John Knox took his place in their week, preaching and teaching the Gospels, and the abbot and the monk knew and died for. So, same din ang habang si Hamilton ay pinapatay, si Forrest ay pinakulong. Si John Knox naman ay patuloy na nagpipreach and teaching the gospel bilang, sabi nga sa mga pinuno din ng mga monk, no, ng mga kaparian, at nung nalaman nila ito, ay pinatay din siya. So, always think of this, na tunay nga na noong mga panahon na nag-uusap ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo at tinanong nila ang ating Panginoong Jesus kung ano ang signs ng kanyang pagbabalik, ay makita natin na dito po sa Matthew ay number 1 na pinaalala at winarningan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga disciples niya na mag-ingat. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 4, kanino mag-ingat? Sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ni numan. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. So anong ibig sabihin? Mag-ingat tayo sa lahat ng mga kukunwari na sila ay mga lingkod ng Diyos, pero ang kanilang itinuturo ay mga kasinungalingang katuruan dahil sa turo ng kanilang relihiyon, hindi dahil sa katuruan na mula sa apostolic teaching that Jesus Christ Himself ang pinagmulan ng tunay na katuruang ito na tumutukoy sa katotohanan na mga nakasulat sa Biblia, hindi sa katuruan ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya makita natin na pinapaingat ng ating Panginoong Jesucristo tayo ng kanyang mga hinirang sa mga sinungaling na mga kampon ng dyablo na siyang ama nila ay si Satanas na siyang sinungaling. At always think of this, na ang tinutukoy ng Panginoon, ang mga sinungaling na espiritong ito na sumasa mga sinungaling na nagkukunwaring sila'y lingkod ng ating Panginoong Hesus, ngunit hindi, ay nagmula po sa mga sinungaling relihiyon. At ito po yung tinutukoy sa Pahayag chapter 17 verse 1 to 2, no, ang harlot the false religion. Ang reyna ng kahalayan ay parurusahan. Makita natin na the time will come, bagaman sa mga panahon natin ngayon ay namamayagpag ang mga sinungaling na espiritong ito, na hatid na mga sinungaling na mga tagapagturo na mula sa sinungaling mga relihiyon, ay ang sabi ng Diyos, ang reyna ng kahalayan na ito ay parurusahan. So, anong ibig sabihin? Bakit reyna ng kahalayan? Kasi pinapakita dito ng ating Panginoon na kung ikaw ay nakikiisa sa relihiyong ito, ikaw ay patutot, or sabi nga, adulterous ka rin, or ikaw ay gumagawa ng kasalanang mahalay dahil nagtataksel ka sa tunay na Diyos, no? Na hindi ang tunay na si Jesucristo na Diyos na siyang reason ng katiyakan ng ating kaligtasan ang mayroon kang relasyon, kundi sa sinungaling na espiritu na ama ng kasinungalingan na walang iba na si Satanas, na siyang author or founder ng false religion na ito. Kaya ang tawag sa false religion ay harlot, the false religion or reyna ng kahalayan. So, paparusahan ito ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya sana naman ay tayo ay patuloy na mga hinirang ng Diyos, maging matapang upang ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos na mula iya sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na nasulat sa Biblia.
Hayaan natin na magiging masipag tayo at matapang na ipangaral ang katotohanan. At tunay nga na dahil the time will come, ang mga taong ito na mula sa sinungaling relihiyon or sila ay nasa sinungaling relihiyon, kapag hindi sila makaalis sa sinungaling relihiyon na ito, if the time will come, haharapin sila ng Diyos. At itong mahalay na relihiyon na ito, ang reyna ng kahalayan na ito, the false religion, the harlot na tinutukoy sa pahayag 17:1-2, ay parurusahan ng Diyos. So makasama ang daming mga tao na sabi nga ay nalinlang ng relihiyong ito. Yung sabi sa pahayag 17 verse 1-2, pagkatapos ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit, aniya, halika, ipakikita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming ilog. Ang tinatawag dito na maraming ilog ay walang iba, ay ang sangkatauhan. Na kung saan ay dito, ito yung sangkatauhan, dito nagmumula ang or naghahari ang reyna ng kahalayan, the false religion, the universal church ang tawag sa kanila. Verse 2, nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa. Anong ibig sabihin na nakiapid? Nakipagrelasyon sila sa maling Diyos. Ibang Diyos ang kanilang sinasamba, hindi yung totoo at tunay na Diyos na buhay sa espiritu at katotohanan. Kundi sabi nga, sa pamamagitan ng maling katuruan, maling doktrina, at sabi nga, sinasamba nila ang lahat ng anumang uri ng mga Diyos-Diyosan na ini-introduce ng maling relihiyong ito. At nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan, maraming naniniwala sa kanya, no? At sabi nga, nalasing na sila sa kasinungalingan ng reyna ng kahalayang ito. Nakiapid sila, nakipagrelasyon sila sa sinungaling relihiyon na ito at sila'y nalasing na. Ano ibig sabihin? Na-hypnotize na brainwash na. Kaya sabi nga, lahat ng kanilang ginagawang ritual at mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at yung mga satanic na mga ritual ay tunay nga na kanila itong ginagawa, no? Kaya makita natin na mapasama sila sa paghatol ng ating Panginoon. Alam niyo po maano ngayon ang issue sa Roman Catholic dahil alam niyo ay tagal ko na pong dalangin na sana magkaroon po ng Papa na tunay na may kapangyarihan at may lakas ng loob na ituro yung katotohanan. And thanks God dahil si Pope Leo XIV ay itinuro niya na hindi dapat sambahin si Mary, no? Sabi nga, oo, i-honor siya, gawin siyang modelo kung paano siya maging masunurin sa ating Panginoong Diyos at mapagpakumbaba. Pero wag si Mary na tanggapin na isa siyang co-redeemer, like co-redeemer of our Lord Jesus Christ. Dahil si Mary is only a human being. Siya ay tao lamang. Hindi siya katulad ni Jesus, that Jesus Christ ay bagaman siya nagpakatao, pero siya ay tunay na Diyos at Espiritu at katotohanan. Kaya sabi nga, the only Redeemer is our Lord Jesus Christ. So, talagang malakas ang kanyang loob upang sabi nga ay sabihin ang katotohanan sa lahat ng mga Marian believers, no? Sabi nga ay hindi dapat rosaryuhan, hindi dapat hindi dapat angkinin na si Mary ay co-redeemer, no, ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Mary, he is not the omnipresent, he is not the all-knowing God, and he is not the all-powerful God, no? The only Jesus Christ lamang. Kaya salamat na ipinapamulat ni Pope Leo XIV ang katotohanan. At alam ko, isa ang bansang Pilipinas na masaktan sa ganitong issue or situation. Always remember, si Pope Leo XIV ay
pinadala ng Diyos upang bigyan kayo ng liwanag dahil mahal niya ang lahat ng tao na nasa Catholic religion. Sana naman ay